Binabati kita sa iyong pagtatapos. Matagumpay mong nakuha sa Harvard ang iyong summa cum laude. Tugtugin ang musika. Sige na, sige na. Salamat sa inyong lahat. Binibini, inilipat na ni Senyor ang lahat ng mga shares ng kumpanya sa ilalim ng iyong pangalan. Kasama ni Senyor ang ginang para maglibot sa buong mundo. Ano? Ang matandang iyon. Sarili lang ang iniisip. Binigay niya sa akin ang lahat. Paano kung maubos ko ito? Matagal lang hinihintay ni Senyor ang araw na ito. Pagkatapos mong lumagda, ang $500 bilyon ay magiging sa iyo na lahat. Ikaw na ang magiging opisyal na CEO ng Nancy Group. Naniniwala ako sa iyo na kaya mong dalhin ang Nancy Group sa mas malaking tagumpay. Sige na, sige na. Lolo Fang, mag-ayos ka na ng eroplano. Uuwi na ako ng bansa. Masusunod po. Dapat na akong bumalik para pakasalan si Bayan. Siguradong hindi na siya makapaghintay. Hoy, burahin mo na iyan agad. Lihim ang pagkatao ni Binibining Sien. Sige, buburahin ko na. Sa tingin ko lang kasi napakahusay at ganda ni Binibining Sien. Siya ay tunay na pinakamagaling. Siyempre naman, pagkabalik sa bansa, magtrabaho ka ng mabuti para sa kanya. Kuya yan. Babalik na raw si Sian Mai. Iiwan mo na ba ako? Nagseselos ka ba? Huwag kang mag-alala. Ilang taon siyang nagtrabaho bilang illegal worker, kaya may pera siya. Imbestigado ko na siya. Wala siyang malakas na backer. Kapag nakuha ko na ang bahay at pera, hihiwalayan ko na siya agad. Talaga ba? Siyempre naman. Ang taas kasi ng hinihinging dowry ng tatay mo. Para mapakasalan kita, kailangan kong gumawa ng paraan. Halika rito! Pahalik na ulit sa'yo. Bayan, nandito na ako. Bakit ang gulo rito? Nasaan si Bayan? Binibini, sa 3 taon niyong pag-aaral, sinubukang imbestigahan ni Ginoong Lu ang inyong tunay na pagkatao. Tinulungan kayo ni Senyor na itago ito. Sabi ni Senyor, hindi siya mapagkakatiwalaan. Xiaomai, ang bahay na ito, sa iyo ba talaga ito? Oo. Iniwan ito sa akin ng mga magulang ko. Xiaomai, nakatira kang mag-isa sa ganito kalaking bahay, siguradong malungkot yan. Sa susunod, aalagaan na kita mula ngayon. Hindi gagawin yun ni Bayan. Dahil nag-aalala siya sa akin. Noon, sinunod ko ang payo ni Papa na itago ang aking pagkatao sa kanya. Ngayon na ang oras para magpaliwanag. Ang regalong pinahanda ko sa iyo, handa na ba? Dapat ay nasa bahay siya ng mga magulang niya. Panahon na para bumisita ako sa kanila. Masyadong laitin ang magbigay ng gold bars. Piliin na lang natin ang 2 ito. Itabi mo na ang mga gold bars. Binibini, ihahatid ko na po kayo. Wag na. Hindi ko pa nasasabi kay Bayan ang totoo. Tinanggihan ni Binibini ang pinakamayaman, panganay na senyorito ng pamilya Si. Sana ay si Lubayan ay hindi mabigo sa mga inaasahan ni Binibini. CEOC, nakabalik na sa bansa si Binibining Sien. Ihanda ang sasakyan, imbestigahan ang kanyang kinaroroonan. Opo. Bayan, Xiaomai, nakabalik ka na. Bakit hindi mo sinabi agad? Para nasundo sana kita. sino siya? Hello, ako si Liu Yuntang. Ikaw siguro. Si Sian Mai. Pasensya na, nakalimutan ko. Maarte ako sa dumi. Binibini, hindi mo ba naiisip na napakabastos ng ginagawa mo?
Tignan mo nga ang sarili mo. Sino ka ba sa akala mo? Si Binibining Liu ay anak ng vice-presidente ng Nanze Group. Ano ka ba kumpara sa kanya? Vice-presidente ng Nanze Group? Bakit? Ang isang dukhang tulad mo ay kilala ang Nanze Group? Tama na, uwi na muna tayo. Kaibigan ko si Yuntang. Oo nga. Yuntang, nagluto si tita ng paborito mong braised pork. Tara, pasok na tayo. Hello. Sige po. Tita, hindi na po ako kakain. Ngayon ang balik ng presidente ng Nanze Group. May victory party silang gagawin. Tutulong muna ako doon. Babati na rin ako sa presidente. Kuya Bayan, hihintayin ko ang balita mo. Sige. Xiaomai, makinig ka sa paliwanag ko. Anong paliwanag? Sa tingin ko, ang pamilya ni Binibining Liu ang bagay sa iyo. Kung magpapakasal ka sa isang mahirap na walang magulang na maaasahan, maghihirap ka lang sa huli. Para sa akin, tapusin nyo na ito ngayon. Maghiwalay na kayo. Ma, Hello, Kuya Yan. Nagpadala ako sa iyo ng litrato. Iyan ang bagong presidente ng Nanze Group. Mas maganda pa siya kaysa sa anak ng vice-presidente mo. Tignan mo. Bilis. wala akong oras para makipagbiruan sa iyo. Ngayon, Ma, kakarating lang ni Xiaomai ngayon. May dala pa siyang regalo para sa iyo. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Umuwi na tayo. Hump. Xiaomai, napagod ka siguro? Hindi naman. 3 taon na akong hindi nakabalik. May maling akala lang si tita sa akin. Naiintindihan ko naman. Sila ang panganay na tito at panganay na tita. At ang pangalawang tito at pangalawang tita. Panganay na tito, panganay na tita. Pangalawang tito, pangalawang tita. Ay, ikaw siguro. Si Binibining Liu, napakaganda mo naman. Sabi ni Bayan sa akin, may isasama siyang girlfriend. Maaga kaming dumating ng panganay na tito mo. Ang ganda mo talaga. Oo nga, ganyan talaga ang binibini mula sa malaking kumpanya. Iba talaga ang dating ng isang binibini mula sa malaking kumpanya. Napakaganda ng iyong tindig. Halika, maupo ka muna. Anong binibini ng malaking kumpanya? Siya si Xianmai. Wala siyang kinalaman sa Nanze Group. Ikaw pala yung pumunta sa ibang bansa para maging illegal worker na si Sian May. Napakadumi mo. Illegal worker. Tita, nag-aral po ako sa ibang bansa. Tumigil ka nga. Anong klaseng pamilya ba ito? Nag-aral pa raw. Naku naman! Bakit? Sikat ba sa ibang bansa ang malalaking labanos at mumurahing alak? Ito ba ang inihanda mong regalo para sa amin? Galing nga ito sa lokal. Pero hindi ito basta labanos o mumurahing alak lang. Ito ay isang bihirang ginseng. At ito naman ay prestihiyosong alak. Napakamahal nito. Ang ginseng na ito ay para sa kalusugan ni tita. Itong alak naman, narinig kong gusto ni tito, kaya dinala ko talaga. Aba, tingnan nyo. Napakamasunuri naman. Pero narinig ko, may mga negosyante ng gamot para sa mataas na presyo. Gumagamit ng mga hormone. Pagkatapos kainin, nagka-kidney failure. Kailangang mag-ingat talaga. Narinig mo ba, Xiaomai? Dapat kang mag-ingat. Sige, ang bata mo pa, pero napakasama mo. Gusto mo akong patayin. Eh yan, tingnan mo ito. Sinasabi ko sa iyo, hanggat nandito ako, hindi siya makakapasok dito. Anong klaseng buhay ito? Bakit ganito ang tadhana ko? Humingi ka ng tawad sa Mako. Bayan, sila ang nagpapahirap sa akin. Nakatatanda pa rin siya. Tita, pasensya na. Pero itong ginseng, Tita Tito, nandito na kami. Bakit umiiyak si tita? Iuuwi ni kuya ang manugang na babae. Umiyak ka lang sa tuwa. Ito ba si ate? Madalas kang ikwento ni tita. Magaling at maganda. Galing sa mabuting pamilya. At sa Nanze Group pa. Anak ng vice-presidente. Ito ang boyfriend ko. Gusto rin magtrabaho sa Nanze Group. Ate, baka naman pwedeng humingi ng tulong. Bumati ka na. Hello po ate. gusto niyang pumasok sa Nanze Group. Pero ang Nanze Group ay may sariling proseso. Gayunpaman, pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon sa interview. Maaari ko siyang bigyan ng interview. Mabuti naman. Salamat ate. Ipadala mo ang resume at ako nang bahala. Wanlin, huwag ka nang mag-abala. Hindi siya anak ng VP ng Nanze Group. Siya yung mula 3 taon na
Ano? Kamalasan sa pamilya. Isang malaking kamalasan. Shenmei, wala ka bang hiya? Nagsisinungaling ka pa ng harap-harapan kung sakaling maantala mo ang paghahanap nila ng trabaho. Pananagutan mo ba iyon? Akala mo ba talaga ang Nanze Group ay pag-aari ng pamilya mo? Ang batang babaeng ito, hindi nag-aaral ng mabuti. Puro lang pagyayabang. Hindi ako nagyayabang. Kaya ko talagang mag-ayos ng interview. Ibigay mo sa akin ang pangalan. Aayusin ko na ito ngayon din. Ako si Tian Bifan. Isang linggo nang naipasa ang resume pero wala pa ring balita. Naniwala ka naman sa kaniya, tanga. Ningi, tulungan mo akong mag-ayos ng interview. Ang pangalan ay Tian Bifan. Ningi, iisa lang ang Ningi sa Nanze Group. Siya ang sekretarya ng tagapangulo. Siya ba ang tinawagan mo? Shenmei, alam mo ba na si Sekretaryo Ning ay may napakataas na posisyon sa tono ng pag-uutos? Amo siya tinawagan. Ikaw ay talagang walang alam sa ginagawa mo. Nagsisinungaling ba siya? May mga taong gagawin ang lahat para lang sa kanilang dangal. Bayan, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre hindi, pero naniniwala ako sa iyo. Alam ko na nga ba? Huwag kang maniwala dyan. Ayan, baka naman nakulam ka na ng babaeng ito. At ikaw, Shenmei, umalis ka na habang maaga pa? Hindi hahayaan ng pamilya Lu na pakasalan ka ni Ayan. Si Bayan ay talagang mapagkakatiwalaan. Nagkamali lang ang tingin ni Papa. Mama, papatunayan ko na mahal ako ni Xiaomai. Xiaomei, ang dahilan kung bakit ayaw ni Ma na magkasama tayo ay dahil iniisip niya na habol mo ang pera ko. Pero alam ko na hindi ganoon. Ito ang ari-arian ni Xiaomai sa Ode sa Kagalakan. Kapag pumirma siya rito at ibinigay ito sa akin, mapapatunayan nito na mahal talaga ako ni Xiaomai. At hindi dahil sa aking kinabukasan. Hindi mura ang ode sa Kagalakan. Aabot ang isa ng mahigit ilang milyong dollars. Totoo ba yan? Kung talagang maglalakas loob siyang pumirma rito sa dokumentong ito, ay mapipilitan akong maniwala na mahal ka niya talaga at papayag na magkasama kayo. Siyan, may kumapit ka lang. Gising ka na pala. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Bayan, salamat sa pagsama mo sa akin. At sa paghihintay mo ng matagal. Kung ang bahay na ito ay magpapapayag kay tita na magkasama tayo, ibibigay ko na ito sa iyo. Hahaha. Ang bahay na ito ay sa akin na sa wakas, Xiaomei. Maghiwalay na tayo. Anong ibig mong sabihin? Kung ano ang pagkakaintindi mo, iyon na mismo iyon. Xiaomai, maghiwalay na tayo. Nagbibiro ka lang siguro sa akin. Siyempre hindi. Matagal na kitang tinitiis, alam mo ba? Noong nasa ibang bansa ka, nagtrabaho ka ng iligal ng 3 taon. Pagbalik mo sa bahay namin, puro basura lang ang dinala mo. Sina Bifan at Wanlin nang bumisita, kahit papaano, ay Wuliang Nye ang dala na nagkakahalaga ng $1,000 or $2,000 bawat bote. Ikaw naman, puro peking produkto lang ang dinala mo rito. Pero hindi ba't sinabi mo lang kanina? Ano bang sinabi ko? Na gusto kita. Na mahal kita. Ginawa ko lang iyon para sa bahay na iyon. Wala kang hiya. Maghiwalay na tayo, na mahal kita. Ginawa ko lang iyon para sa bahay na iyon. Ikaw nahamak ka. Ang lakas ng loob mong murahin ang anak na lalaki ko. Ano ha? Balak mo pang saktan ng mako. Xiaomai, makinig ka? Mula pa noong una, si Yuntang talaga ang gusto ko. Kung hindi lang mataas ang hiling ng pamilya ni Yuntang na kailangan ng kotse at bahay. Hindi man lang kita papansinin, layas. Lubayan, huwag kang magsisi. Magsisisi ako na Shenmei. Ang isa ay diwata sa langit. Ang isa naman ay putik sa lupa. Sa tingin mo, ano ang pipiliin ko? Sige, ipapakita ko sa iyo kung sino ang nasa langit at sino ang nasa lupa.
Hello? Si Ginoong Tian Bifan ba ito? Ako ito mula sa HR ng Nanze Group. Tumatawag ako para ipaalam sa iyo na pumunta ka na ngayon para sa interview. Ano? Sabi ng mga taga Nanze Group, nagpadala na sila ng sasakyan. Hindi ko akalaing sa Nanze Group ay may ganoon siyang kapangyarihan. Lubayan, sana kapag nalaman mo ang totoo, ay hindi ka magsisi. Hoy, hoy, hoy. Nasaan na siya? Habulin niyo. Direktor Kang, alam niyo ba kung sino ang susunduin? Personal na inayos ng presidente ang aplikante para sa interview. Hindi ba ito ang sasakyan ng Nanze Group? Bakit ito napunta rito? Pinadala ba ito ng tatay ko? Sino po dito si Ginoong Tian Bifan? Ako. Hello, tuloy po kayo sa Nanze? Sakay na po kayo. Huwag na. May kaugnayan ba talaga siya sa Nanze Group? Yan, humingi ka na ng tawad kay Xiaomai. Biro lang ang lahat kanina, huwag mong hayaang magtampo si Xiaomai. Patawad? Kuya, para sa trabaho ni Bifan, humingi ka na ng tawad sa kanya. Tama ba yan? Malakas ang impluensya ni Xiaomai. Kapag pinakasalan mo siya, yayaman na ang pamilya natin. Xiaomai, patawad? Isang pagkakamali lang ang lahat. Kuya Bayan, bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Yuntang, Sabi ni Papa, ngayong gabi sa Nanze Group Presidente Return Banquet, bihirang pagkakataon ito. Kaya pinapaimbitahan niya ang buong pamilya niyo para makakita ng bago. kaya ang mga coaching ito ay para sunduin tayo? Parang ganoon na nga. Sabi ko na nga ba? Halos maloko mo na ako. Sabi ko na nga ba, nagpapanggap lang, nag-iinarte. Kang Yan, Nandito ako. Kang Yan. Kilala mo ba ako? Hindi ba siyang presidente? Nakararating lang. At hindi siya kilala ni Direktor Kang. Interview lang ito ng empleyado. Hindi kailangan ng ganitong palabas. Ngayon din, bumalik na kayo sa Nanze Group. Si Kang Yan ay ehekutibo ng Nanze Group. Hindi katakatakang kilala mo siya. Pero sa anong karapatan? Amo siya inuutusan? Ang pagkatao niya ay wala ang karapatang malaman. Xiaoye, huwag kang magbiro. Anak siya ni Vice Presidente Liu. Kapag ginalit mo siya, paano ka pa makakatagal sa Nanze Group? Humingi ka ng tawad. Paumanhin, hinarap mo ako sa maraming tao para lang insultuhin. Sapat na ba ang sorry? Direktor Kang, sibakin mo siya ngayon din. Binibining Liu, hindi madali ang buhay ni Xiaoye. May sakit ang mga magulang niya at nag-aaral pa ang mga kapatid niya. Ano naman ang pakialam ko? Direktor Kang, bilang ehekutibo ng Nanze Group, kahit ang sarili mong tauhan ay hindi mo madisiplina. Tila kailangan ko na itong sabihin sa tatay ko. Xiaoye, bumalik ka na at mag-resign. Hindi ako pumapayag. Wala kang karapatang magsalita rito. Siguro dahil hindi ka gusto ni Kuya Bayan, kaya naghanap ka na lang ng iba. At pinatulan ang batang driver na ito? O baka naman, kayong dalawa ay matagal nang may pagtatalik? Hindi ako kasing walang hiya mo. Napuno ng pagiging makasalanan. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Kuya Bayan, inaaway niya ako. Ayos lang yan. Humanda ka, batang driver. Pati ikaw ay magkasama kong tatamaan. Lumaban ka. Pigilan niyo siya, bilis. Lubayan, tatawag na ako ng pulis. Swerte mo ngayon, bata. Ayos ka lang ba? Hindi ko malilimutan ang nangyari ngayon. Sa piging mamayang gabi, magkita tayo roon. Iniligtas ka lang ng batas. Binibining Liu, tunay ngang anak ka ni Vice Presidente Liu. Nasaan si Sian Mei? Sino ito? Mukhang napaka-importante niya. Hindi ko alam. Hinahanap din si Sian Mai. Siguro ay nandito siya para ipagtanggol siya. Sino ka ba? Umalis na si Sian Mei kasama ang kabit niya. Kung gusto mo siyang tulungan, pasensya na, huli ka na. Binibining Liu, tumigil na po kayo. Anong dapat ikatakot? Siya si CEO ng Empire Group, si CEOC. Paanong si CEOC? CEOC. Iyon ang Empire Group na laging nakakalamang sa Nanze Group ng husto. Naging CEO sa edad na 18 taong gulang. Isang alamat sa industriya na walang talo sa puhunan. CEOC. Bakit niyo hinahanap si Sian Mei? Binastos ba niya kayo? Ang pamilya namin ay walang kinalaman kay Sian Mei. Walang kinalaman.
walang kinalaman. Oo nga pala, kakahiwalay ko lang kay Sian May. Sigurado ka bang walang backer itong si Sian May? Sigurado ka bang itong si Sian May ay walang backer? Siyempre, inimbestigahan ko na siya. Ano namang magiging backer niya? Tingin ko ay dahil nabangga niya si CEOC. Buti na lang talaga at agad na lumayo ang pamilya natin sa kanya. Tama. Sabi ko na nga ba, dapat kayong magkasama ni Ayan. Ngayon ay nagkatotoo na ang hiling ko. Hay nako, kahit sa panaginip ay matutuwa ako. Ma, nakuha na natin ang bahay? Ngayon ay pwede na nating iplano ang kasal natin. Tita, huwag kayong mag-alala. Basta't magkasama kami. Ni Kuya Bayan, kahit anong posisyon sa Nanze Group, ay pwede niyang piliin. Pati rin ako. Hindi ko akalaing may ganitong swerte. Saan galing ito? Ito ay ang napakahirap makuha na. Alak na guwakyaw. Ito ay dinala rito ni Sian May. Siya. Siguradong nagkamali lang ako. Pasok na kayo. Ha ha ha. Dadalhin kita sa ospital. Wag na po. Ang pagpunta sa ospital ay aabot ng ilang daang dollars. Ako na lang ang magpapahid ng gamot. Bakit hindi ka lumaban kanina? Masarap lumaban sa sandaling iyon. Pero paano kung pagbayarin nila ako? Dahil lang doon. Dapat alam mo ang posisyon ko. Ang perang iyon ay wala lang. Sa akin, dadalhin muna kita sa ospital. Sagot ng kumpanya ang gastos na ito. Batang CEO siyan. Ako. Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong makukuha mo ang hustisya. At kasabay nito, kukuha rin ako ng hustisya para sa sarili ko. CEO Sian. Ang listahan para sa piging mamayang gabi ay kumpirmado na. Ang mga darating ay mga pinuno ng malalaking pamilya at mga opisyal. Ngunit si Vice Presidente Liu ay humihingi pa ng dagdag na imbitasyon. Ang mga imbitasyong ito sa lungsod ng Rong ay umaabot na ang halaga sa daan-daang libong dolyar. Ano po ang tingin nyo? Ibigay sa kanya. Ibigay mo ang lahat ng gusto niya. Masusunod po. Kung hindi kayo pupunta, paano ko makikita ang inyong pagsisisi? Ano ang sabi ni CEO Sian? Mukhang pinapahalagahan kayo ni CEO Sin. Sabi niya, ibigay ang lahat ng gusto nyo. Talaga bang sinabi iyon ni CEO Sian? Opo. Mukhang nakagawa ako ng magandang impresyon kay CEO Sian. Napakagara naman dito. Sa buong buhay ko, ay hindi pa ako nakapunta sa ganito karangyang lugar. Ayos lang ba ang regalong ito? Kahit peke ito, ngunit mukhang totoo naman. Sapat na ito para magmukhang disente. Nabalitaan kong darating din si Sian May ngayon. Baka mabuko niya kaya tayo. Akala mo ba ang piging na ito ay para sa kahit sino na lang na makakapasok? Tito at tita, hawakan niyo ang imbitasyon at pumila na kayo. Isasama ko muna si Kuya Bayan para makita ang tatay ko. Sige po. Tara na. Ingat po kayo, ate. Uy, hindi ba si Sian May iyon? Wow, si Sian May pala ito. Bakit ang ganda niya? Ikaw, kahit gaano pa siya kaganda, wala pa rin siyang sinabi kay Ate Yuntang pagdating sa class? Siyempre naman. Hindi ko akalaing maglalakas loob siyang pumunta. Panoorin mo akong turuan siya ng leksyon. Hamak. Hindi ko akalaing talagang susunod ka pa rito. Suot mo ay napakamapang-akit. Sino bang gusto mong akitin? Sinasabi ko sa iyo. Hindi ka man lang karapat-dapat magbitbit ng sapatos ng anak na lalaki ko. Ang bastos mo. Akala mo ba ay katulad ako ng anak na lalaki mo? Na isang palamunin na umaasa sa babae? Hindi ako ganoon kakapalang mukha. Hamak na babae, panoorin mo akong saktan ka. Hoy, tita, hindi pwedeng gumawa ng gulo rito. Kapag nalaman ito ng mga bigatin, hindi natin ito kakayanin. Wala siyang imbitasyon. Siguradong hindi siya makakapasok. Ang mga ganyang tao, baka kahit sa imburnal, ay kayang gumapang papasok. Masyado kayong nag-aalala. Gagamitin ko ang sarili ko para marangal na makapasok sa loob. Hahaha, sabi mo, marangal kang makakapasok sa loob. Nasaan ang imbitasyon mo? Para lang iyon sa mga bisita. Siyempre, hindi na kailangan ng may-ari.
Ang mga bisita lang ang kailangan ng imbitasyon. Ang may-ari ay syempre hindi na kailangan. Pabiro ka na ng pabiro. Hoy, narinig niyo ba iyon? Sabi niya, siya ang may-ari ng piging na ito. Kaya, ikaw ang tagapamahala ng Nanze International. Gusto mo bang magbigay pugay ako sa iyo? Hahaha. Noon, akala ko tanga ka lang. Ngayon, tingin ko ay talagang wala ka ng pag-asa sa ganitong okasyon pa talaga. Nagpapanggap na tagapamahala ng Nanze International. Hahaha. Ay nako, buti na lang. Hindi ka nakapasok sa pamilya Lu. Kung hindi, sa katulad mong masyadong mapangahas na manugang na babae, ang pamilya Lu ba namin ay magkakaroon pa ng katahimikan. Ang mawala ang Binibini ang siyang pinakamalaking kamalasan ng pamilya Lu. Binibini, magsisimula na ang piging, huwag mo na silang pansinin. Tuloy na po kayo. Tita, hayaan mo siyang umalis. Gusto kong makita kung sino mamaya ang siyang palalayasin dito. Masyado silang maingay. Iwanan na lang natin sila sa labas. Masusunod po, Binibini. Sabi ko na nga ba, hindi talaga sila makakapasok. Ang talino mo talaga. Ang mga imbitasyon ng mga taong ito ay wala ng bisa lahat. Hoy, hindi nyo siya pwedeng papasukin, hindi sila karapat-dapat. Huwag po kayong gumawa ng ingay dito, umalis na po kayo agad. May mga imbitasyon kami. Oo nga. Mayroon kaming mga imbitasyon. Ngayon ay pwede na kaming pumasok, di ba? Hindi pa rin pwede. Bakit? Dahil ang inyong mga imbitasyon ay wala na pong bisa. Alam niyo ba kung sino ang nag-imbita sa amin? Ang ate ko ay anak na babae ni Vice Presidente Liu. Ano naman ngayon? Ang kinalaban nyo ay ang aming CEO Shen. CEO Sian? CEO Sian. Oo nga, may pag-uusapan, pangkolaborasyon. Tawagin mo ang inyong organisador. Sige po. Binibini, pupuntahan ko muna sina Vice Presidente Liu para i-check ang daloy ng programa. Protektahan ang Binibini. Kumilos ka kung kailangan. Opo. Ang galing mo ha. Nakapasok ka pa sa ganitong lugar. Mukhang pinaghandaan mo ang ayos mo. Sian Mei, itigil mo na ang pangarap mo. Kahit pa maghubad ka sa harap ko, hindi kita titingnan. Kayong dalawa ay talagang bagay ang basura. Isang pares ng basura. Ikaw? Huwag kang mag-alala, Kuya Bayan. Matigas lang ang dila niya. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kapangyarihan. Mga tauhan. Halikayo. Nandito ka na rin naman. Wala nang saysay na paalisin ka pa. Pero sa katayuan mong iyan, wala kang karapatang maupo sa kahit anong mesa. Dahil sa pag-aalaga mo kay Kuya Bayan sa loob ng maraming taon. At dahil sa kasal namin, ay nagregalo ka pa ng isang bahay. May naisip akong magandang ideya. Ilabas na ang pagkain. Ano bang nangyayari? Bakit ang daming aso sa okasyong ito? Mahilig kaya sa aso ang bagong presidente? At gusto ba nilang sorpresahin ang bagong presidente? Maupo ka na kasama ang mga hayop na ito. Binibining Sian, sige na. Ang mga asong ito ay pawang mga mamahaling uri na hindi mo makikita sa labas. Ang kumain kasama ang mga aso habang nakaupo sa sahig, siguro ay kakaiba ang pakiramdam niyan. Ano? Gusto ba ni Binibining Sian? Napilitin ko pa? Kumain ka na. Umalis ka na pagkatapos. Baka dumating ang presidente at masuka sa dumi mo. Ikaw. Gusto mo ang pagkain ng aso, di ba? Bakit hindi mo muna tikman? Bitawan mo ako! Hindi ba ito ang anak na babae ni Vice Presidente Liu? Sino ito na nangangahas manakit dito? Oo nga, isa itong hayagang hamon sa Nanze Group. Ikaw na hayop ka. Nangahas kang saktan ako. Ikaw yata ang tinutukoy na hayop. Hilahin siya rito. Opo. Hayaan silang mag-enjoy magkasama. Ikaw na hamak na babae. Bitawan mo ako agad. Hindi ka palalampasin ng tatay ko. Ang mga api sa Nanze Group, wala kang matatakbuhan, wala kang mapagtataguan. Tamang-tama. Balak ko rin siyang singilin. Nasaan ang mga gwardiya? Mga patay ba kayo? Ilayo niyo siya sa akin.
Sino ang nangangahas na gumawa ng gulo rito? Sekretaryo Duan, tulungan mo ako. Binibining Liu? May handaan ng Nanze ngayong gabi. Nagtitipon ng alta sosyedad ng bansa, pumasok ng pilit ka, isang malaking paglabag na ito. At kung palalakihin mo pa ang gulo, talagang magpakamatay ka na. Pumasok ng pilit ako? Tanungin mo si Liu Haicheng. Kung hindi ako darating sa piging na ito, mangangahas ba siyang magsimula? Shanmei, isa ka lang namang iniwang asawa na walang may gusto at naglalakas loob kang yabang magsalita rito. Talagang baliw ka na nga. Hahanap ng gulo na nilalang. Nangahas kang bastusin ng Vice Presidente Liu. Lumuhod ka na agad. Ako, luluhod? Hindi ka karapat-dapat. Hindi sapat si Sekretaryo Duan. Paano naman ako mula sa Nanze Group bilang direktor ng HR? Sapat na siguro ako, di ba? Hindi sapat. Kawili-wili? Paano kung isasama pa ako, ang direktor ng pananalapi ng Nanze International? Malayo pa yan. Sino ba ang babaeng ito? Ang mga taong ito ay mga bigatin sa Nanze International. Sa buong lungsod ng Rong, sila ay mga makapangyarihang tao. Pero sa harap nila, hindi man lang siya natitinag. Oo nga. Shanmei, napakatigas talaga ng ulo mo at napakabaho ng ugali mo. Lumuhod ka na at magmakaawa. Lahat kayo, sino pa ang gustong magtanggol kay Liu Yuntang? Magtipid tayo ng oras. Sabay-sabay na kayo. Ako, ang direktor ng legal ng Nanze Group. At ako rin, ang direktor ng komersyo ng Nanze Group. Mukhang, ang Nanze Group na ito ay mapupunta na sa mga Liu. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Malinaw na ikaw ang may sala at nagagawa mo pang pagbintangan kami ng ganito. Sa tingin mo ba ang bagong presidente ay maniniwala sa iyong paninira? Ang Nanze Group ay narito ngayon dahil sa malaking ambag ni Vice Presidente Liu. Naglakas loob kang siraan siya. Kaya, kahit ang bagay na ito ay lumuhod ka pa at humingi ng tawad ay hindi matatapos ng madali. Napakalaking ambag nga naman. Mga kasamahan ko sa Nanze Group, nagpagod kayong lahat. Ang basong ito ay para sa inyo. Tapos na ang inuman. Oras na para magduos. Kanino ba tayo magsisimula? Sino ka ba sa akala mo? Ang 5 ehekutibo ng Nanze Group ay nagawa mong baliwalain. Hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataong magpanggap. Mga tauhan. Shenmei, wala ka na talagang pag-asa. Baliin ang kanyang mga binti. Gusto kong makita kung gaano katigas ang buto ng kumakalaban sa buong Nanze Group. Tigil. Kumilos na kayo. Pagbati sa inyo, Binibini. Kayong mga maliit na isda, mga taong mababaw ang tingin. Alam niyo ba kung sino siya? Umalis na kayo. Sandali lang. Simula pa kahapon, nagpapabugbog ka na dahil sa babaeng ito. Ngayon ay nagdala ka pa ng maraming tao para kampihan siya. Pinipili mo talagang mapahamak. Kamatayan ang naghihintay sa iyo. Hindi iyan ang dapat mong isipin. Ang dapat mong gawin ngayon ay humingi agad ng tawad. Para sa iyong ama, para sa pamilya Leo. At para sa mga taong nasa likod mo, para iligtas silang lahat. Kung tama ang pagkakaintindi ko, ang ibig mong sabihin, kapag hindi ako agad humingi ng tawad sa kanya, ay siya, mawawalan kaming lahat ng trabaho. Oo. Shenmei, baka maloko mo ang iba, pero hindi ako. Akala mo ba ay mas mataas ang posisyon mo kaysa kay Vice Presidente Liu? Paano niya nagawang kausapin si CEO CN ng ganoon? Sa lahat ng narito, ikaw ang walang karapatang mag-ingay ng ganyan. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sabihan mo si Lolo Fang, nadalhin agad dito si Liu Haicheng sa akin. Katiwalang Fang, ito ang listahan ng mga bisita para sa piging. Sa loob ng maraming taon, ibinigay ko ang puso't kaluluwa sa Nanze. Sana, pagkatapos ng piging na ito, ay maisaalang-alang ni Batang CEO Cian na ibigay ang proyekto sa probinsya ng Hainan sa aking anak na babae para pamahalaan. Gusto bang pumasok ng anak mo sa Nanze Group? Huwag kayong mag-alala, Katiwalang Fang. Dadaan din siya sa mahigpit na pagsusuri sa Nanze. Hinding-hindi ko gagamitin ang aking koneksyon para tulungan siya bilang isang mahusay ring babae. Naniniwala ako na si Batang CEO, Cian, ay magugustuhan ang aking bunsong anak na babae.
Dumating na ba si batang CEO, Sien? Kailangan ko siyang salubungin ng personal. Talagang nagkaroon ka ng mabuting anak. Hehe, tama po kayo. Talagang napakahusay ng aking bunsong anak na babae. Liu Haicheng, sabi ni batang CEO Sien, kung hindi ka makakarating sa loob ng 3 minuto para sabihin ang katotohanan at humingi ng paumanhin. HM, ang iyong magagandang araw sa loob ng Nancy Group ay tapos na sa wakas. CEO si Binibining Sen ay nasa loob na ng bulwagan. Ipakita ang daan. Opo. Presidente, naibigay na ang lahat ng mga utos. Sige, ituloy mo ang pag-arte. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ngayong gabi, wala kang galang, binastos mo ang lahat, at napakasama ng iyong balak. Idadamay mo ang pamilya Liu, pati ang mga ehekutibong narito. Walang puwang ang isang trader na gaya mo. Tama nga. Dito mo pala kami hihintayin? Ha? Gusto mo bang sirain ang kinabukasan ko? Gusto mo bang sirain ang kinabukasan nating lahat? Tama. Lubayan. At sa inyong lahat, masyado ninyong mataas. Ang tingin sa sarili nyo. Sa aking paningin, wala kayong kwenta. Itigil ang satsat. Akala mo ba sa mga kasama mong walang kwentang tao, ay pwede ka nang magmalaki rito? 3 minuto. Kapag hindi ka pa umalis, ay huwag ka nang umalis. Sa ngalan ng Nanze Group, nananawagan ako sa alta sosyedad na magkasama nating puksain ang hamak na ito. Katiwalang Fang, hintayin mo ako. Paubos na ang oras. 3? 2? Nagsisisi ka na ba? Akala ko pa naman ay hindi ka takot mamatay. Ipagkuhan niyo ako ng upuan. Uupo ako rito at titingnan ko kung sino maglalakas loob na galawin ako. Mabuti, mababa ang katayuan niya. Masama ang kanyang ugali. Hindi siya dapat manatili. Dito ko siya tatapusin ngayong gabi. Sino sa inyo ang susuporta sa akin? Ako, handa ako para kay Binibining Liu. Susunod sa iyo? Kasama rin ako si Linji. At pati na rin ako si Zhao Mingqiao. Tama. Handa kami para kay Binibining Liu. Susunod sa iyo. 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 Ang mga hangal na ito talagang di alam ang totoo. Naglakas loob bumangga sa pader. Ang Nanze Group ay halos 100 taon na. Laging may integridad, hindi nang gigipit gamit ang kapangyarihan. Lalong walang malasakit sa buhay. Mga Ginoo, ngayong araw ay talagang namangha ako sa inyo. Matinding lunas, ang tanging paraan. Dapat bunutin ng Nanze Group, ang mga salot na tulad ninyo. Sana ay, huwag kayong umiyak mamaya. Talagang kapal ng mukha. Tapos na ang oras. Simulan na. Tigil. Lolo Fang, nandito rin po kayo. Nandito na po kayo, Lolo Fang. Maligayang pagdating Lolo Fang. Maligayang pagdating Lolo Fang. Sino ba siya? Siya ang sa tagapagtatag ng grupo na katiwala. Sinasabing ito ay namamana at parang kapatid ng tagapagtatag. Nakita ko na siya sa isang piging. Kaya naman pala ang lahat ay sobrang rerespeto sa kanya. Balak ko sanang hayaan kang mamatay ng buo. Pero ngayong nandito na si Lolo Fang, siya ang kinatawa ng bagong presidente para mag-imbestiga. Ikaw, humanda ka na sa iyong kawalan ng pag-asa. Titingnan natin. Hindi gusto ni Lolo Fang ang mga estranghero. Maghintay ka lang dito para sa akin. Babatiin ko muna siya. Sige. Tayong dalawa ngayon ay parang langit at lupa na. Dahil kay Yuntang, ako ay biglang yaman. Habang ikaw, manatili ka sa iyong basura at mabulok ka at bumaho. Hahaha. Ganito, ngayon din, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. At mamaya ay sasabihan ko si Yuntang na bigyan ka ng maayos na kamatayan. Lubayan, hindi mo pa rin naiintindihan. Dapat ay umaasa ka sa sarili mo. Dahil baka ang iyong sandigan ay bigla na lang gumuho balang araw. Ano ba ang ginagawa nyo kanina? Lolo Fang, sa loob ng bulwagan, may pumasok na langgam. Balak niyang kainin ng elepante. Tama nga. Langgam. Oo nga, nagpapakabayani. Magpakamatay ka. Sandali lang po, ipapaalis ko na siya agad. Hemp, ang yabang nyo naman. Lolo Fang, ako po si Liu Yuntang. Siguro ay nasabi na ni Papa sa inyo ang lahat na sana ay matulungan niyo ako sa harap ng bagong presidente na magsalita ng mabuti para sa akin. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Lolo Fang, hindi ba kayo magkasama ni Papa? At nasaan na ang bagong presidente? Hindi na ako makapaghintay na makita ang taong ito na nagsisilbing idolo namin. Baka ayaw mo siyang makita.
Alam ko na po. Sa tingin niyo po ngayon, ang walang kwenta na iyon ay hindi pa napaalis. Natatakot kayong masira ang mood ng presidente. At baka kami ay inyong sisihin. Walang kwenta. Opo, ang babaeng iyon ay napakasama. Ilang taon sa ibang bansa. At nagkaroon ng maduming sakit. Gusto pa niyang ang boyfriend ko ay pakasalan siya. Ang boyfriend ko at siya ay matagal nang walang nararamdaman sa isa't isa, tapos na ang lahat sa kanila. Para makuha ang kanyang gusto, patuloy pa rin siyang nanggugulo. Hindi man lang niya iginalang ang lahat ng narito. Binaliwala ang mga narito ngayong gabi na mga ehekutibo ng Nanze Group. Bastos magsalita, walang galang, binastos ang lahat. At higit sa lahat, nagpapanggap na siya ang pinuno ng Nanze Group. Gusto niyang linisin ang lahat dito. Napakayabang niya talaga. Dapat siyang parusahan. May punto si Binibining Liu. Totoo po iyon, Lolo Fang. Ngayon ang bagay na ito ay nasa inyong pagpapasya. Sige. Napakahusay talaga ng ginawa nyo. Bunsong anak na babae ay hindi bihasa, may kaunting galing lang sa pagkontrol. Salamat sa papuri, Lolo Fang. Papuri? Mamamatay kayong lahat ngayong gabi. Lolo Fang. Lolo Fang, Tumahimik ka. Gusto mo bang idamay ang lahat ng tao? Ayoko pang mamatay. Ang lakas ng loob mo. Sino ka para tawagin si Lolo Fang? Ikaw ang mapangahas. Lolo Fang, ikaw. Ang bulag mo rin talaga. Tabiryan. Yari na. Nandito na si Lolo Fang. Ikaw, baka madamay pa ako rito. tumahimik ka. Masyado kang maingay. Huwag ka nang magsalita. Baka hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Shijia, bakit ikaw? Sino ba talaga siya? Fang Yu, nagbibigay pugay sa Binibini. Binibini. Si Sian May ba talaga? Ang binibini ng pamilya Sian? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ito maaari. Binibini, huli na ako nang dumating. Hinayaan kitang mapahiya. Parusahan niyo po ako. Kung dumating ka agad, hindi ko malalaman na ang Nanze Group ay naging ganito nakabulok. Maupo kayo. Ngayong gabi, kung sino man ang nagpahirap, pagbabayarin ko silang lahat. Lolo Fang, baka nagkakamali po kayo. Kahit Sian ang apelyido ni Sian Mai, isa siyang ulila na walang magulang at walang matatakbuhan. Paano siya magkakaroon ng koneksyon? Liu, Yuntang, tumahimik ka. Pa, bakit po? Suwail na anak. Lumuhod ka. Hindi mo ako sinaktan kailanman. Pero dahil sa hamak na ito, sinaktan mo ako. Ang lakas ng loob mo. Suwail na anak, gumawa ka ng malaking gulo. Alam mo ba iyon? Ako. Suwail na anak, lumuhod ka at humingi ng tawad. Tito, masyado naman po kayong exaggerated. Kayo, wala kayong alam kahit ano. Alam nyo ba kung sino siya? Siya ang Nanze Group na bagong presidente, si Sian May. Hay nako. Kaya pala, siya ang bagong presidente. Diyos ko. Ano? Hindi ako naniniwala. Niloloko niyo ako. Anak na lalaki, sa wakas ay sumagot ka rin. Makinig ka sa akin. Kailangan mong bawiin si Sian May. Sabi ng gwardiya, siya ang CEO Sian ng Nanze Group. Patawarin niyo po ako, CEO Sian. Patawad po CEO Sian. Patawad po CEO Sian. CEO Sian. Pakiusap isaalang-alang ang mga taon na para sa Nanze Group ay buhay ang taya. Pakawalan niyo na po ako. Tama po CEO Sian. Isa pa kami ay mga veterano ng Nanze Group. Todong serbisyo para sa kumpanya. Ibinigay ang aming kabataan at pawis. Maawa po kayo sa amin. CEO Sian, maawa po kayo. Vice Presidente Liu, masyado niyo namang ginababa ang sarili niyo. Sa Nanze Group, kayo ang may pinakamalaking kapangyarihan. Ay, hindi po. Tingin ko ay matapang ka. Ang anak na babae mong si Liu Yuntang ay kabit pa rin. Isang masamang tao, kasama si Lubayan, magkasama, na gustong agawin ng aking ari-arian. Iyan ang una. May ganoon palang nangyari. Ang pamilya ni Liu Yuntang ay kilala naman kahit papaano pero nagawa pa rin ang ganoong kababang bagay. Ang ari-arian ay ibibigay ko sa inyo. At kahit bibilhan ko pa kayo ng isa pa. Ang bahay ko ay hindi mapupunta sa kahit sino. Pero kung ngayong araw ay wala ako rito at wala ang Nanze Group na posisyon bilang presidente, ano ang gagawin mo? Gagamitin mo ang iyong kapangyarihan. Bilang anak na babae mo, ay nakipagsabuatan sa Nanze Group sa maraming mga ehekutibo para pahirapan ako sa lahat ng bagay. At paulit-ulit pang sinasabi na gusto akong patayin. Iyan ang pangalawa. Bilisan nyo at dalhin ang babaeng ito. Hilahin nyo siya rito. Paluhurin nyo siya. CEO Sian, ang masamang anak na ito ay nasa inyong kamay. Pa, Vice Presidente Liu, kung ikaw ang nasa posisyon ko,
Ano ang gagawin mo sa kanya? Ano ang gagawin mo sa kanya? Ang pamilya Liu nyo ay talagang napakayabang. Ako, ipapadala ko siya sa liblib na kabundukan para magturo, para pagbayaran ang kasalanan niya sa paghamak sa buhay. Pa, hindi ako pwedeng pumunta. Huwag ka nang magsalita. Ito na ang pinakamagandang katapusan. Katapusan? Hindi ganoon kadali ang mga bagay. Tapos na ang issue ni Liu Yuntang. Pero may pangatlo pa. At ito ang pinaka-importante. Gusto kitang tanungin. Magsitayo muna kayo. Hindi na ito panahon ng feudalismo. Hindi kailangang lumuhod. Gusto kong tanungin ang lahat. Ang Nanze Group ba na ito ay naging teritoryo na ng pamilya Liu? CEO Xian sa Nanze Group ay tapat na tapat ako. At, kayo naman, may gusto ba kayong sabihin? CEO Xian, ang lahat ng nangyari ngayong gabi ay isang malaking pagkakamali lang. Pagkakamali? Tama, lahat ito ay pagkakamali lang. Ngayong gabi, ang lahat ng gulo na ito ay dahil kay Binibining Liu. Ginagawa lang namin ito para manatiling maayos ang lugar na ito. Kaya wala kaming nagawa, kundi ang pumanig sa kanya. Tama po batang CEO Xian. Pero kahit na wala kaming alam, hindi rin naman kami masasabing walang kasalanan. Handa akong humingi ng tawad. Ang regalo ko para kay CEO Xian, dalhin niyo na rito. Ang mamahaling alahas na ito ay talagang napakamahal. Oo nga, kulang pa ang ilang 10 milyon. Hindi ko akalain na ang direktor ng pananalapi ng Nanze ay makakapagbigay ng ganito kamahal. Para sa pag-upo ni CEO Xian ngayon, inihanda ko na talaga ang mga regalong ito. Sana ay si CEO Xian, alang-alang sa aking katapatan, ay patawarin na ako. Hiling ko ang yaman para kay CEO Xian. Dumaloy sana ang lahat ng swerte. May regalo rin ako para kay CEO Xian. Dalhin nyo na rito bilis. Diyos ko, napakaganda. Puno talaga ng talento ang Nanze. Ang korona na ito ay ang korona ng Reyna Mary. Binili mula sa Grand Britanya, simbolo ng rurok ng kapangyarihan. Nawa ay pamunuan ni CEO Xian ang Nanze tungo sa rurok ng mundo. Ilabas nyo na ang mga regalo bilis. Pati ang sa akin dalhin na rito. Ang Patek Philippe na ito ay para kay CEO Xian. Hiling ko na sa bawat sandali ay maging maayos ang lahat. Lagot akala ko ay peking ginseng ito na ibigay ko na kay Director Zhang. Ngayon, maganda ang labanos na ito ah. Ang ganda naman ng labanos na ito. Ito ay isang bihirang ginseng. Napakahirap hanapin ito. Mas mahalaga pa ito sa mga regalo nila. Talaga ba? Luba yan. Sabihin mo, labanos ba ito? O ginseng? Xiaomai. Sampalin ang sarili. May karapatan ka bang tawagin akong Xiaomei? Tatanungin kita ulit. Labanos ba ito o ginseng? Ito ay ginseng. Ituloy ang pagsampal. Huling beses na itatanong ko ito. Labanos ba ito o ginseng? Ito ay... Labanos. Sinasabi ko sa iyo. Ano ito? Ay ginseng. Tingnan mong mabuti. Ang pamilya Lu nyo ay walang swerte. Hindi nyo ako deserve. Itapon siya sa labas. Xiaomei. Xiaomei. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, Xiaomei. Xiaomei ikaw, mahal na mahal kita talaga, Xiaomei. Kayong lahat, masaya ba kayo sa inyong mga regalong ibinigay? Mamatay na kayong lahat. Dapat kayong mamatay lahat. Napakapala biro nyo naman. Tama po, CEO Xian. Hindi nakakatawa ang biro nyo. CEO Xian, ang regalong ito. Naloko lang ako ni Lubayan. Babawi ako sa inyo mamaya. Hindi ito mas mababa sa bihirang ginseng. Ang taong tulad ko ay hindi mahilig magbiro. CEO Xian, ano po ang ibig ninyong sabihin? Kung ano ang sinabi ko, iyon na iyon. Xian Mei, napakabobo mo talaga. Binibigyan ka na ng respeto pero ayaw mo pa. CEO Xian, parang medyo pinipilit nyo na kami. Hindi ko naman talaga gustong mamatay kayo. Dahil ako ay isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Noong gusto nyo akong patayin kanina, mas matindi pa kayo kaysa rito. Ganito na lang, bumaba kayo ng unang antas. Ang mga trabaho nyo, maghahanap ako ng papalit. Hindi maaari. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Tama po, CEO Xian. Ibinigay nila sa kumpanya ang kanilang dugot pawis. Hindi pwedeng dahil lang, sasagutan lang, ay mawawala ang ilang dekada nilang hirap at masisira lang lahat. Nakakadismaya naman iyon. Itong si batang CEO Xian, masyado pa talagang bata at isa pa siyang babae sa pamamahala ng kumpanya. Mukhang wala siyang alam. Delikado na ang Nanze Group. Baka tuluyan na itong bumagsak. Kung ganoon, sasabihin ko sa inyo kung ano ang naging mali nyo. Ang mga regalong ito ay talagang napakamahal. Oo nga.
Posible bang sisihin kami ni CEO Shen dahil lang sa mahal ng aming mga regalo? Wala namang ganoong katwiran. Kung totoo man iyan, baka si CEO Sian ay isipin ng iba na naghahanap lang ng gulo. Tama. Iyon nga ang dahilan. Dahil masyadong mahal ang inyong mga regalo. Ano? Tingin ko ay nababaliw na siya. Vice Presidente Liu, Opo. tanong ko sa iyo. Ehekutibo ng Nanze Group. Magkano ang sweldo kada taon? Magsalita ka. 2 milyong dolyar. Pati na rin ang performance at stock options. Tama na. Huwag nang ituloy. Naintindihan niyo ba? Ang korupsyon, sa kahit saan, ay dapat na isumpa. Kung maglakas loob kayong sumagot. Itutuloy ko ito hanggang dulo. Hindi ko akalain na ang hamak na ito ay ganito katalas. Pero batang CEO, Sian, kahit na ganoon, ang parusa nyo, hindi ba masyadong mabigat? Ang lahat ng narito ay pundasyon ng Nanze Group at ang kanilang pinagmulan. Kung hindi sila makikipagtulungan, baka magkaroon ng malaking gulo. Tama ang sinabi ni CEO Liu. Kung magpupumilit si CEO Sian, mapipilitan akong makipag-ubusan ng lakas. Tuluyan akong aalis sa Nanze Group at agad na mapaparalisa ang pananalapi. Ganoon din ako gaya ni Director Lin. Ako rin. Sige. Sige, dalhin ang resignation at papirmahin siya. CEO Sian, wag po. CEO Shen, sisirain mo ang kumpanya. Nagpapakitang tao ka lang. Tingnan natin mamaya kung paano ka magmamakaawang bumalik ako. Kunin mo ang aking mga sertipiko. Ito ang pinaka-autorisadong CPI na sertipiko sa buong mundo. Nakuha ko ito noong nag-aaral pa ako. Pagkatapos nito, ako na ang hahawak ng lahat ng gawain sa finance. Ano, may ganito pa palang galing si CEO Sien. Diyos ko, mayroon siyang ganyang kahirap na sertipiko. Mukhang hindi lang siya isang palamuti rito. Pipirma ba kayo? Pipirma ako, hindi ako naniniwalang magaling ka sa lahat ng bagay. Itago nyo ng mabuti ang kasunduan. CEO Sian, wag po tayong magpadalos-dalos. Dalhin nyo rito ang lahat ng sertipiko ko. Ito ay ang HR manager na sertipiko ng unang antas. Talagang mayroon nga nito. Itong si CEO Sian ay isang henyo pala. Ito ay sertipiko sa accounting. Ito naman ay project manager. Na PMP na sertipiko. Marami pa akong ganito. Gusto nyo bang makita lahat? Ito kasalanan mo ito. Oo nga, kung hindi dahil sa iyo, Ako hindi pa tayo sinisisi magkakaganito. nyo. Tumahimik kayo. CEO Sian, mahusay ka nga. Pero puro teorya lang iyan sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi iyan sapat. Vice Presidente Liu, huwag na kayong mag-alala. Noong nag-aaral pa ang Binibini, itinatag na niya ang higanteng negosyo. Ngayon ay nasa lokal na nangungunang 100 na ito. Ano, siya pala ang nasa likod ng higanteng kumpanya. Bise, Presidente Liu, aalis ba tayong magkasama? Lolo Fang, kunin ang kontrata. Sandali lang. Sandali lang. Ligtas na ako. Sian Mei, dahil wala kang utang na loob, wag mo akong sisihin. Ate, ang lakas ng loob mo. Gusto mo talagang paalisin ang bayani ng Nanze Group. Pagbati po, matandang ginang. Lola, ako po. Tumahimik ka. Ikaw na tampalasan ka. Gusto mo bang sirain ang pundasyon ng pamilya Sien sa isang iglap lang? Matandang ginang, kayo po. Tumahimik ka. Wala kang karapatang kausapin ako. Nagmamatigas siya at tinutulungan mo pa siya sa kasamaan. Karapat dapat kang mamatay. Sa tingin ko dapat ka nang magretiro. Lola, si Lolo Fang ay mula sa direktang angkan ng pamilya Sian. Mag-ingat po kayo sa inyong sinasabi. Nang angahas ka bang pangaralan ako? Ikaw na bata ka. Lola, iginagalang kita bilang nakatatanda. Hindi na kita sisisihin. Pero sa mga usapin ng Nanze Group, wala kang karapatang makialam. Ang lakas ng loob mo. Xiao Mei, bilang tagapagmana ng Nanze Group, masyado kang mapangahas at diktador. Para sa isang walang kwenta, sinira mo ang engagement sa pamilya Si. Inilagay mo ang pamilya Sian sa alanganin. Akala mo ba ang pamilya Sian ay sa iyo lang? Tama yan. Ngayong araw ang mga taong ito sa kumpanya. Wala kang pwedeng sibakin kahit isa. Salamat matandang ginang sa pagtatanggol sa amin. pagtatanggol sa amin. Salamat matandang ginang sa pagtatanggol sa amin. Lola Sian, gusto pa ako ni CEO Sian na maging guro sa baryo. Nakikiusap ako Lola Sian na ipagtanggol niyo ako. Ikaw siguro si Yuntang. Huwag kang mag-alala, ipagtatanggol kita. Vice Presidente Liu, ang bagay na pinag-iisipan ko, pumapayag na ako. Simula ngayon, si Yuntang na ang tunang ni Xiaoyi ng pamilya Sian.
Si Yuntang ang magiging tunang ni Xiaoyi ng pamilya Sien. Ano, ang aking ama at ang matandang ginang ay may ganoong kasunduan. Matandang ginang, mag-aasawa rin si Binibining Sien. Pagdating ng oras na iyon, hindi na sa mga Sien ang Nanze Group. Sa tingin mo, ano ang dapat nating gawin? Agawin ang kapangyarihan. Agawin ang kapangyarihan. Alam ko ang matagal nyo nang napupusuan. Gagamitin ko ang aking mga koneksyon sa Nanze sa loob ng maraming taon para iluklok si Senyorito Sien. Ano ang kapalit? Hayaan ang anak kong si Yuntang na pakasalan si Senyorito Sien. Ang magiging mga anak nila ay maaari ring magmana ng Nanze. Ay nako, napakalawak talaga ng isip ng matandang ginang. Lola, desidido na po ba kayong protektahan sila? Hindi lang sila ang poprotektahan ko, kundi pabababain din kita mula sa pagiging CEO ng Nanze Group at palalayasin. Ang kumpanyang ito ay mananatiling sa mga Sien. Bayan, kumusta ka na? Si Sian May na hamak na iyon ay talaga bang bagong presidente ng Nanze International? Oo nga. Naku naman! Sabi ko na nga ba, mukhang pambihira si CEO Sien. Pinilit nyo siyang kalabanin. Kung hindi sana, nakuha ko na ang alok mula sa Nanze Group para sa aking trabaho. Dahil sa koneksyon kay CEO Sien, siguradong makakakuha ako ng isang magandang posisyon. Ngayon, wala na. Tara na, umalis na tayo. Umuwi na tayo. Pinatawad na niya ako ng minsan. Ang mga taong kumalaban sa kanya sa loob, hindi alam kung anong mangyayari sa kanila. Tara na, bilis! Sandali lang, sinasabi mo bang pinakawalan ka niya? Oo. Nako, ibig sabihin yan, may nararamdaman pa siya para sa iyo. Siguradong ganoon nga. Isipin mo noong nasa ibang bansa siya, buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera sa iyo. Paanong mapuputol iyon ng biglaan? Eh yan, dumating na ang pagkakataon para sa atin. Ganoon nga talaga. Ang Nanze Group ay ibinigay sa akin ng tatay ko. Babae ka lang naman. Anong magagawa mo? Mas mabuting ibigay mo na lang ito sa mga kamay ni Xiaoyi. Ate, kahit gaano ka pa kagaling, ibibigay pa rin ang kumpanya sa lalaki. Mukhang inaamin mo na. Isa kang walang kwenta at bobo. Ikaw! Huwag nang makipagsagutan lang ng walang kwenta. Opo, Lola. Walang kwenta nga ako. Basta hindi ang mga kasama ko. Tama naman ako, di ba? Vice Presidente Liu? Siyempre, kung magiging CEO ng kumpanya si Senyorito Si Inyi, handa akong suportahan siya para sa tagumpay ng Nanze Group. Sige, Handa akong sumama sa Vice Presidente Liu. handa kaming sumama sa Vice Presidente Liu. Nakikita mo na ba? Sobra na ito. At walang hiya kayo, ang Nanze Group ay binuo mismo ng ama ni Binibini. Nagsasabuatan kayong lahat para mang-agaw ng pwesto. Ang pag-aari ng pamilya Sien ay dapat manatili sa pamilya Shen. Sinong mag-aakalang iikot ang mundo na malalampasan ko pa? Ang posisyon ni Shen Mai. Napakagaling niyo talaga, Lola. Ibigay mo ang selyo ng kumpanya at bumalik ka na sa ibang bansa. Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag. Hindi ko inaasahang darating kayo, Senyorito Si. Bakit parang pamilyar sa akin? Ang taong ito? Sa wakas ay nagbalik ka na. Senyorito Si. Alam naming ang tampalasan na ito ay nag-uras sa kasal ng walang dahilan na nagpahiya sa inyong pamilya Si. Hindi namin ito palalampasin. Ngayong araw ay palalayasin ko siya sa Nanze Group. Mga tauhan, dakpin niyo si Sian May. Tigil. Masyado kayong nag-aalala, matandang ginang. Naparito ako ngayong araw upang mamanhikan kay Binibining Sien. Ito ay para mag-propose kay Binibining Sien. Lola, ano na ang gagawin natin? Ginoong Si, hindi pa tayo kailanman nagkita. Ang biglaang pag-propose nyo ay medyo nakakagulat, di ba? Ang lakas ng loob mo. Wala kang utang na loob. Si Sian May ay talagang naghahanap ng kamatayan. Binibining Sien, hiniya mo si Senyorito Si sa harap ng lahat. Hindi ka talaga nararapat na maging pinuno
ng Nanze Group. Tama. Batang CEO siyan. Paano mo nagawang makipag-usap ng ganyan kay Senyorito C? Ikaw na, Shen. Napakabastos mo talaga. Ngayon kahit bumalik pa si CEO Sian, ay hindi na siya maililigtas pa. CEO. CEO. Kumusta? Shen Mai, Maari ko bang maimbitahan si Binibining Sian na kumain? sige ba? Pero, kailangan ko munang tapusin ang mga ito. Makiisa sana ang lahat. Ayaw kong mag-aksaya ng oras. Bakit ganoon si Shen Mei? Hindi man lang nagalit si Senyorito C. Asian May, sa mga gawain sa kumpanya, huwag mo na itong intindihin. Samahan mo muna si Senyorito C. Ang Nanze Group. Hindi ko susukuan. Ikaw. Magaling naman talaga si Batang CEO Sian. At ngayon ay may suporta pa ni Senyorito C. Kusang loob na akong magbibitiw at susunod sa kasunduan. Pakiusap, Batang CEO. Sian, wag mo akong iban sa industriya. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Direktor Kang. Vice Presidente Liu, salamat sa paggabay. Tinatanggap ko na ang tadhana ko. Tara na. Mayroon pa bang iba? Kami rin ay handa nang umalis. Pakiusap Batang CEO Sian. Patawarin mo kami. Ako, si Linji, ay kusang magbibitiw. Sana ay palayain ako ni Batang CEO Sian. Ako, si Zhao Mingqiao, ay magbibitiw na. Sana ay palayain ako ni Batang CEO Sian. Si Jiang Daohui ay kusang magbibitiw. Batang CEO Sian, parang awa mo na. Sian May, sumobra ka na. Lolo Fang, asikasuhin mo muna ito. Ang iba naman ay pagbalik ko na. Tsaka asikasuhin. Opo, Binibini. Ginoong Si, tuloy po kayo. Tuloy. Xiaomai, patawarin mo na ako. Isipin mo na lang noong iniligtas kita noon. Patawarin mo na ako ngayon. Oo nga, mag-asawa kayo. Normal lang ang away-bati. Huwag mo na itong dibdibin. Ate, ikaw lang naman ang mahal ni Kuya. Tama ka, Xiaomai. Anak na lalaki. Naku, ayos ka lang ba? Xiaomai, tignan mo si Ayan. Xiaomai, bakit ang lupit mo? Tama ka, Xiaomai. Boyfriend mo, si Ian, paano mo nagawang sumama sa ibang lalaki? Wala kang karapatang sabihin yan. Teka lang, Xiaomai! Oo nga, aalis na siya. Ma, umalis na si Xiaomai. Lola, ano na ang gagawin natin? Matandang ginang. Kapag kinasal, si Binibining Sian kay Senyorito C, walang pipigil sa kanila. Baka magtutuos tayo balang araw. Ayos lang sa akin. Pero si Senyorito Sian, ang tanging apo nyo. Huwag niyo akong sisihin sa gagawin ko. Nasaan ang nahanap ni Sian May na lalaking walang kwenta? Hanapin niyo siya. Bakit mo ba gustong magpakasal sa akin? Sa kapangyarihan ng pamilya Si, madali lang para sa iyo na makahanap ng asawang karapat-dapat. Ang utang na loob sa pagliligtas ng buhay ay natural lang na iaalay ang sarili. Utang na loob? Oo. Saklolo! 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 Kaya naman, nagpapasalamat ka sa akin dahil sa pagliligtas ko sa iyo noon. Hindi lang iyon. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang isipin iyon. Instinct ko lang yun noon. Ginoong Si, kapag lumapit ka pa ng kaunti, idedemanda kita ng sexual harassment. Kung hindi mo kailangan ng pasasalamat ko, kailangan ko namang magpasalamat ka sa akin. Salamat sa tulong mo kanina. Kaya ko naman talagang ayusin iyon mag-isa. Si Yu, may nangyari sa bahay. Bumalik ka na agad. Sige, papunta na. Pakiusap. Dalhin mo siya sa ospital. Ito ang pambayad sa gamot. Sige, gagawin ko yan. Ikaw pala. Oy, bakit nagmamadali? Ninanakaw niya ang bahay ko. Pati na ang damdamin ko. Ginawa akong alipin ng matagal.
Hindi ko na ito matitiis. Kailangan mo ba ng tulong? Ang sarili kong galit, ako mismo ang magbabayad. Dati ay may pag-aalinlangan ako. Ngayon, ang aking black belt ay hindi lang para sa wala. Sige, 10 minuto. Pag di ka lumabas pagkatapos, papasok ako para hanapin ka? 10 minuto. Sapat na yon. Masakit. Ang hamak na si Sian May nakikipagsabwatan sa lalaking yon. Nagawa niya sa anak ko ang ganito kabigat na kamay. Tita, mag-ingat sa salita. Sina CEOC at Sian May, hindi natin sila pwedeng banggain. Maririnig ba niya tayo rito? Kapag pinakasalan mo na ang hamak na si Sian May, papatikimin ko siya ng hirap. Si matandang ginang Sien ay nangakong tutulungan ako. Anak na lalaki, makipagtulungan ka. Ang pamilya Sien ay punong-puno ng yaman. Narito na si CEO Sien. Tita, bakit hindi mo papalabasin si kuya para salubungin siya? Hating gabi na siyang pumunta rito. Baka naman gusto lang niyang makipagbalikan kay kuya. Alam ko naman kung ano ang iniisip niya pero hinayaan lang niya. Nasaktan ng lalaking yon ang kuya mo at laitin pa tayo, ang bagay na ito ay hindi pwedeng palampasin lang. Tama. Dapat natin siyang turuan ng leksyon. Kundi kapag nakapasok na siya, baka tapakan na lang niya tayo. Ako na ang haharap sa kanya. Sasama ako. Nasaan si Lubayan? Ngayon ka lang magsusorry, sinasabi ko sa'yo, huli na ang lahat. Magsorry? Akala ko ba ay nandito ka para magmakaawa, napatawarin ka ng aming Ian? Sinasabi ko sa'yo, mahigpit ang mga patakaran sa pamilya Lu. Kung gusto mong maging manugang na babae ng pamilya Lu, dapat ay may katapatan ang iyong sorry. Anong klaseng katapatan ang gusto mo? Siyempre, ang mga shares ng Nanze Group. Tama. Kung hindi ka papapasukin ni tita sa pinto. Sayang naman talaga iyon. Mabuti at alam mo, ang katulad mo, na may ibang lalaki, walang galang sa biyanan, walang puso sa asawa, ay bawal noon. Halatang ang mga magulang mo ay hindi ka naturuan ng tama, nagpapakababa, HM. Kung hindi lang dahil gabi na at pumunta ka para humingi ng tawad, hindi kita haharapin. Sayang naman talaga iyon. Hindi ako pumunta rito para humingi ng tawad. Anong sabi mo? Ate, humingi ka na lang ng tawad. Hindi nakakahiya ang humingi ng tawad sa nakatatanda. Ang mga tainga ninyo ba ay may problema? Gusto mo bang lumapit para marinig? Sasabihin ko sa'yo. Ikaw na matandang hukluban. Ang lakas ng loob mong siraan ang mga magulang ko. Subukan mong lumaban. Sasabihin ko sa'yo, ako. Anong ako? Hindi ba ayaw mong pakasalan ako ni Lubayan? Hoy, sinaktan mo ang Mako. Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa akin? Nandito ako ngayon para bayaran ang utang na loob. Humingi ka ng tawad sa Mako. Kayong buong pamilya, ang kakapal talaga ng mukha nyo. Tumabi ka sa dadaan ko. Ikaw na hamak ka. Ang lakas ng loob mong sirain ang gamit ko. Gamit mo ba? Ito ay binigay ko kay Lubayan. Itong isa ay binili ko rin. Pati na rin ito. Tigil na pigilan niyo siya. Pigilan niyo siya. Ikaw ay traidor. Bakit hindi mo sabihin? Ang katotohanan noon, ikaw ba talagang nagligtas sa akin? Anong ibig mong sabihin? Sabagay, ang isang trader na tulad mo, paano ka naman tutulong sa iba? Ang katotohanan noon, ay alam ko na, lahat ng kinuha mo sa akin, ay babawiin ko. Ang bahay, kukuha ako ng pinakamahusay na koponan ng mga abogado, para mabawi ito. At kayong lahat, kapag ginalit niyo pa ako,
Huwag niyo akong sisihin sa gagawin ko. Ito, ay binili ko rin. Bilisan mong tawagan ang matandang ginang Sien, ang masamang babae na ito. Kailangang mapilitan siyang magpakasal dito. Tuturuan ko siya ng leksyon. Punasan mo. Kasalanan ko dahil naging bulag ako. Maling paghusga sa tao. Kaya tatanggapin mo ba ang alok kong kasal? Ang kasal ay hindi laro. Ginoong Si, Naiintindihan ko. Bibigyan kita ng ilang araw para mag-isip. Paalam? Magmaneho na. Opo. Bumalik tayo sa pamilya Sien. Uminom ka muna ng tubig. Ate Lee, medyo pagod na ako. Maglilinis lang ako ng katawan. Ate Lee, nainom na ba niya? Gaya ng utos niyo, nainom na po niya? Mabuti naman, siya nga pala. Si Lubayan, malapit na sigurong dumating. Shen Mei, tadhana nating magkasama. Lola, kung gagawin natin to, kapag nalaman ni Tito, Anong kinatatakutan mo? Itatakwil ba niya? Ako bilang manya, dapat matapang tayo. Yung Sian Mei na yon, hindi ba gusto niya si Lubayan? Tinutulungan lang natin siya. oo nga, hindi tatanggapin ng pamilya Sien. Ang kinuha ang puri. Pero, tama ka, hindi tayo dapat mahuli. Tiali, mamaya, yung lalaki, papasukin mo at umalis ka na. Sige. Hintayin mo ako rito. Teka lang. Handa na ang lahat, pumasok ka na lang. Bilis-bilis. Mukhang kailangan na umalis muna ang salon. Shen. Shen, may anong nangyari sa'yo? Hayop ka. Shen Mei. Bubuhatin kita sa kama. Shen Mei, gumising ka naman. Ikaw. Bakit hindi pa lumalabas ang boss? Pinapunta niyo kami rito ng maaga para huli sa akto? Ang pamilya Sian namin ay walang dangal na nagkaroon ng ganitong isang bagay. Sana ang pamilya sinyo, alang-alang sa akin na matandang asawa at sa aking katapatan, ay patawarin kami sa pagkakataong ito. Pero ang pamilya si namin, noon pa sa pamilya siya niyo, ay nag-uras sa kasal na. Noon ay nag-uras sa kasal
na pero hindi sumusuko si Senyorito Si. Ngayon ay pinapunta ko kayo para makita. Hindi sa ayaw magpakasal ng pamilya Sien, kundi ang pribadong buhay ng apo ko ay masyadong magulo. Hindi siya karapat-dapat na mapabilang sa pamilya sinyo. Narito na rin lang tayo. Tignan na natin. Sian May, tingnan natin kung paano ka makakabawi ngayon. Matandang ginang, nasa loob sila ng silid. Mauuna na po ako? Sige na. Ah! Para kang aso kong mangagat. Anong ginagawa mo sa kama ko? Sinasabi ko sa iyo, kahit na ganito ang nangyari, hindi pa rin ako pakakasal sa iyo. Nakuha mo man ang katawan ko, pero hinding-hindi ang puso ko. Maliligo muna ako. Ako ba ang pumatol sa kanya? Dahil ba ito sa tubig kagabi? Hindi maari. Kailangang malaman ko ang totoo. Napakawalang hiya mong hamak. Sinira mo ang reputasyon ng ating pamilya Sien. Lola, anong eksena ito? Nang ganito kaaga? Kung hindi mo, ako bibigyan ng paliwanag. Huwag mo akong sisisihin. Nakita niyo ba? Ganyan siya kababa na uri ng tao. Pati pakikipag-usap sa akin ay ganyan ang asal. Matandang babae, hindi sa pinagsasabihan kita, nanampal ka kasi basta-basta, binigyan mo agad ng isang sampal. Kahit sino ay hindi matatanggap yan. Huli sa akto dapat ang magnanakaw. Huli sa akto ang pangangalo niya. Dapat linawin mo muna ang lahat. Masyado lang, nagmamadali si Lola. Buksan mo na ang pinto. Sino bang lalaki ang kasama mo kagabi? Tama, buksan ang pinto. Bakit kayo nandito? Bakit siya ang nandito? Bakit ka nandito? Tito, tita, huwag po kayong magkamali. Tama ang iniisip nyo. Si Xiaomai ay aking tunang. Ang sinabi mo kanina, na bakit ako? Ano ang ibig sabihin niyon? Mayroon pa bang ibang tao? Ikaw na nilalang na walang puri. Ikaw pa ang may gana. Ang grupong ito ay puno ng masasamang balak kung lalaban ka. Baka kung ano-ano pa ang ikalat nilang chismis. Panoorin mo ang mamo. Ma! O, aking mabuting manugang. Sino ang walang puri? Sinasabi mong may kawalang puri si Xiaomei. Ibig sabihin ay ang pamilya Si ay may kawalang puri. Hindi po ginang Si. Sinasabi ko sa inyo, huwag na huwag kayong magpapalinlang sa anyo ng batang si Xiaomai. Tama po ginang Si. Ang dahilan kung bakit nag-uras sa kasal si Sian Mei ay dahil sa puso niya ay may ibang lalaki. Ang lalaking iyon ay si Lubayan. Kaya naman, Kaya sinabi mo rin, noon iyon. Hindi ngayon. Kausap ko si matandang ginang Shen. Kailan pa naging karapatan ng tagalabas ang sumabat? Hindi tagalabas si Yuntang. Ikakasal na siya sa pamilya Sien. Ibig sabihin ay hindi pa siya kasal. Hindi pa kasal sa pamilya Shen, pero nakikialam na sa pamilya. Napakawalang modo. Ginang Si bilang nakatatanda. Masyado ng sobra ang sinasabi nyo. Sobra ba? Narito ako para kampihan si Xiaomei. Hindi para maging patas. Baka kanina pa naghihintay si Xiaomei. Hindi ko alam kung gising na siya. Pero, basta kaming dalawa ay mahiga sa iisang kama. Tapos na ang aking misyon. Maasikaso talaga si Lola Shen. Iniwan pa niyang bukas ang pinto. Ganyan talaga si Ma? Mahilig siyang mambara. Nagagawa mo pang tumawa. Kahiya-hiya. Kahiya-hiya. Ang aga-aga pa, gumawa ka ng isang dula. Para lang mapahiya ako, di ba? Kalokohan. Hinding-hindi ko magagawa ang ganyang bagay. Kalokohan. Paano ko naman magagawa ang ganoong bagay? Oo nga, ate. Paano mo nagawang siraan si Lola? Paninirang puri lang yan. Ang pamilya Sian ay hindi gagawa ng hayop ka ng mga bagay.
Lola, pasensya na at nahuli ako. Nainom na ba ni Xiaomai ang gamot? Ikaw nga talaga? Ikaw, kayo. Magpalit ka muna ng damit. Sige. Ano pa ang masasabi ninyo? Anong sasabihin? Iniisip ko lang naman na ayaw mong pakasalan si Senyorito C. Balitang gusto mo ang lubayan na yan, kaya tinulungan lang kita at sisisihin mo pa ako. Napakawalang hiya mo. Matandang puta. Ikaw, Hindi pa ako nakakita ng taong kasing kapal ng mukha mo. Gagawin ang lahat makuha lang ang gusto. Kahit sirain mo pa ang dangal ng sarili mong apo, ipatutupad ko ang katarungan ng langit para turuan ka ng leksyon. Alam mo na ba ang mali mo? ang lakas ng loob mong saktan ako. Aminin mo na ang mali mo. Ikaw, mga patay na ba kayo? Hilahin niyo siya palayo sa akin. May lakas kayo ng loob makialam sa pamilya C. Lola, lahat kayo ay walang kwenta. Lola. Xiaomai, huwag kang magkamali. Sa totoo lang si tita ay mabait at mapagmahal. Ngayong beses, hindi ko lang matiis na api-apihin nila ang iba. Tita, ayos lang ba ang kamay mo? Aray, medyo masakit ito. Alam mo ba? Ang kapal talaga ng mukha ng lola mo. Bakit hindi pa bumabalik ang kuya ko? Hindi kaya may nangyaring masama sa kanya? Anong aksidente ang mangyayari? Maghintay ka lang ng magandang balita. Kita mo ang sinabi ko. Siguradong nagtagumpay siya. Sagutin mo na, tita. Asawa ko, sagutin mo na. Bakit ka nagmamadali? Hello, anak na lalaki. Magandang araw po. Kayo po ba ang pamilya ng ginoong ito? Ako nga, sino ito? Ito ang ospital ng Kang Yuan. Na-aksidente ang may-ari ng telepono. Kasalukuyang nire-revive siya. Pumunta po kayo rito. Ano? Hindi iyan posible. Ate Lan, anong nangyari? Ate, anong nangyari? Na-aksidente si Bayan. Na-aksidente si Bayan. Lola. Tapos na kayo kapag ang lola ko ay may masamang mangyari. Emergency center ba ito? Maayos naman ang pasyente. Puro galos lang ito. Baka kanina lang ay nagkaroon ng stress shock. Marunong ka ba talaga? Nahimatay na siya. Tapos sasabihin mong ayos lang. Bakit ganyan ka magsalita? Siya ang pinakamagaling na propesor sa ospital na ito. Nakakapagtaka naman. Unang pagkakataong ito na may nagnanais na mapahamak ang sarili nilang kamag-anak. Napakabait na apo. Dahil maayos na ang lahat, tayo na at umalis. Ang sakit-sakit talaga. Walang hiyang taong iyon. Hinding-hindi ko isusuot ito. Lola, ikukuha kita ng tubig. Kayong dalawa ay walang kwenta. Lola, natakot lang talaga ako kanina. Lola, pamilya C ang mga iyon. Kung lumaban kami ni Shenyi, siguradong tapos na tayo. Oo. Junje, pumunta ka rito sa ospital. Sobra nila akong nilait. Parang ayaw ko na mabuhay. Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa mo sa iyan namin? Kaya siya napunta ngayon sa loob ng ospital. Mukhang ikaw, ang tinatawag nilang puno. Dahil kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Sino ka naman ba? Sinasabi ko sa inyong lahat, kapag may nangyari sa iyan namin na hindi maganda, pagbabayarin ko kayong lahat. Sa buong buhay ko, wala pang nangahas na kahit sino na magsalita sa akin ng ganyan. Asawa, mukha ba akong isang tao na madaling apihin? Hindi naman. Mukha kang talagang isang halimaw. Anong sabi mo? Mahal kong asawa, pinupuri lang kita. Hindi ba dapat ay magkakampi tayo laban sa kanila? Lagot ka talaga sa akin pag-uwi natin.
Xiaomei, ganyan dapat ang gawin sa mga lalaki. Sa susunod, kahit saktan mo pa si Siyu, wala akong magiging anumang reklamo. Teka lang. Ano nga ulit ang sinabi mo tungkol sa anak na lalaki mo? Ano kamo ang nangyari sa anak na lalaki mo? Naaksidente ang anak na lalaki ko at kasalukuyan siyang sinasagip. Ako ang nakabangga sa anak na lalaki mo. Hindi. Si Xiaomei ang nakabangga sa kanya. Kahit walang direktang kinalaman, ay mayroon pa ring kaugnayan. Dapat kang tumawag ng pulis at isuko ang sarili mo dahil sa iyo, sa bawat paghinga mo. Dito sa mundong ito, may isang tao na namamatay dahil sa kakulangan ng hangin. Ikaw ay isang mamamatay tao. Namimiloso po ka lang at nagmamarunong ka lang talaga. Oh, Kayo ay mula sa pamilya Si. oo. At mula ngayon, ako na ang biyanan ni Xiaomei. Kung gusto mo siyang apihin, dadaan ka muna sa akin. Kung papayag ako, Tita. Tumigil na po kayo, tita. Nasaan ang pamilya ni Lubayan? Narito po. Tita, mag-ingat po kayo. talagang kapag masama ang ginagawa, ay may karma na dumarating. Ma. Mama, Papa. Xiaomei, hayaan mong pagmasdan ka ni Mama. Kawawa ka naman, anak. Ma. Bakit kayo bumalik? Kung hindi sinabi ni Katiwalang Fang, hindi ko malalaman na may nangyaring ganito kalaking bagay. Kailan mo pa balak ilihim ito sa amin? Kaya ko naman itong ayusin mag-isa. Alam ni Mama na kaya mo, pero habang nandito kami, bata ka pa rin sa amin. Nakakaantig talaga. Asawa, nakakaantig talaga ito. Napakasayang pamilya naman nila. Tito, tita, ako po si Xiaoyu. Tama na iyan. Baka pagtawanan tayo ng mga magulang ni Xiaomai. Si ate ay isang totoong tao. Alam nating lahat iyan. Nakatadhana talaga tayo. Tingnan mo ang dalawang batang ito. Magkasama na naman sila sa huli. Oo nga. Bagay na bagay, sina Xiaomei at Xiyu. Perpekto silang dalawa. Inaasahan ko na talaga na magkaapo na agad. Ma. Tito, bilisan nyo. At tingnan ito, tatapusin na ni Lola ang buhay niya. Kapag nalaman ko na pamilya nyo ang sulsulan, lahat ng tulong pinansyal ay ititigil ko na lahat. Tito, ako. Sobra, nakakasama. Totoo nga ito. Tito. Ipakita mo ang daan. Bilis, bilis! Lola, ayoko na mabuhay. Hindi ko na kaya ito. Lola, huwag kang mamatay. Lola. Ma, anong gulo ito? Bumaba ka na riyan. Napahiya na ang mukha ko. Kahit sino na lang tinatapakan ako. Sa tagal ko nang nabubuhay, unang pagkakataon na may nag-ospital sa akin. Hindi mo lang kasi ako nakilala agad. Hay naku, anong klaseng buhay ito? Hay naku, ano ba itong kapalaran ko? Ma, bumaba ka na riyan. Baka may mangyaring masama. Sige, bababa ako. Pwede. Ibigay mo ang mga shares ng kumpanya kay Xiaoyi. Ma, pinaghirapan lahat ito ni Junqian ang negosyong ito, tapos ipapamigay lang natin. Paano naman mangyayari iyon? Manahimik ka. Ikaw na malas sa buhay. Nanganak ka pa ng malas para sa ating pamilya Sien. Magpapatuloy ng lahi. Dapat lang nahiwalayan ka ni Junqian. Ma, tumigil ka na. Bukod sa mga shares, gusto ko ring palayasin mo. Ang batang si Sien Mei sa bahay. Kung hindi ay itatakwil kita. Tatalon talaga ako rito. Magdesisyon ka na agad. Bibilang ako ng 3 numero. Ma, patawarin niyo po ako. Hindi ako makakapayag. Ako ang ama ni Xiaomei. Responsibilidad ko siyang protektahan. Ang lahat ng nangyari, alam ko na ang lahat. Ikaw. Ang matandang babaeng ito, kailangan ba niya ng tulong? Tingnan mo ang higpit ng hawak niya. Kailangan ko bang tulungang bitawan siya? Tita, parang hindi yata tama ito. Ang mako kahit anong bagay ay posibleng magawa niya. Huwag niyo akong takutin. Hindi ako natatakot. Lola, Ma, simula sa araw na ito, para sa pamilya ni Kuya, lahat ng suportang pinansyal ay kakanselahin. Ang panggastos nyo, ibibigay ko ng nasa oras. Ganito ang mangyayari. Ang anak na lalaki nyo ay posibleng hindi na kailanman magising. Ikaw ba si Liu Haicheng? Opo. Ayon sa investigasyon,
Ikaw at ang Nanze Group ay sangkot sa kaso ng korupsyon magkasama. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Ano ang gusto mo sa akin? Lahat.